Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Ubat St. Anthony Cooperative, GSAC Hotel, GSAC General Hospital Incorporated, Peter Paul Philippine Corporation, Soreco 2, Computer Communication and Development Institute, Villa Soto Resort, Christina's Hotel and Resort, Angels Resort, Starboard Inn, Nick's Resto Bar, Hershey's Food and Refreshments, City Councilor Renalyn May Duca, City Councilor Maria Teresa Mate Perdigon, City Councilor Peter Joseph PJ Rabanilla, City Councilor Danny Dilaja, City Councilor Lester Lubiano, Matnog Sorsogon Mayor Catlea So, Term Pure Aesthetic and Wellness, Rohel Polieros Botox, Botox Builders and Design, Mais Cafe, Mais Hotel and Resort, Soreco 2 Board Director Victorino Bitong Daria, Ian Rinoballes, Barangay Captain Samaria Luyo of Cabidan, Sorsogon City, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Miss RZ Glipo, former board member, 2nd District, Province of Sorsogon, Huban, Sorsogon Municipal Mayor Gloria L. Alindugan, Dr. Victea Pineda of Westix Institute Technology, APR Massage and Therapy, Ako Bicol Party List, katabang na kasurog pa, Honorable Mark Eric C. Juneda, City Vice Mayor, Arise Party List, BLD Hometel, Honorable Ryan Juneda, 1st District Board Member, Province of Sorsogon. Magandang umaga, Pilipinas kung mahal, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga sa lahat ng inaabot na ating programang Issue ora mismo dito lang po sa Bicol TV Sorsogon. Ngayon po ay araw na naman ng Lunes, Petsa 7 sa buwan ng Abril 2025. Magsama-sama tayo sa ating regular na programang Issue ora mismo Monday to Friday. Ang inyong likod, si Rosario Mistoso, mapanood ninyo ng live sa Bicol TV Sorsogon Facebook page. Okay, bigyan daan muna natin ang ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Sa ulo ng mga balita, magsasaka nagpasalamat kay Romualdez sa patubig. Fake news, di krimen, ugat ng takot sa publiko, ayon kay Romualdez. Cabinet execs dadalo na sa Senate probe ni Aimee, ayon kay Chis Escudero. Hanilet Fiona Magellan Ewan tumiba rin sa confidential funds ni BP Sara. At narito na ang detalye ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal. Magsasaka nagpasalamat kay Romualdez sa patubig. Nagpasalamat ang mga magsasaka ng kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa kanyang patuloy na suporta sa mga mahalagang programa ng patubig, kabilang na ang mga solar-powered pump irrigation projects. Kanilang inihayag ang pasasalamat sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga benepisyong nagdudulot ng malaking pagbabago sa kanilang buhay sa National Congress of Irrigators Associations na ginanap sa Canyon Woods Resort sa Batangas kamakailan. Tiniyak ni Romualdez ang patuloy na suporta ng Kongreso sa pagpapalawak ng mga proyekto ng patubig na alinsunod sa layunin ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na paigtingin ang produksyon ng agrikultura at tiyakin ang seguridad sa pagkain. Sa testimonya ni Rizalinda Kagalawan, farmer irrigator mula sa Misamis Oriental, nagkaroon ng malaking pagbabago ang proyekto ng patubig sa kanilang kabuhayan. Ipinahayag din ni National Irrigation Administration NIA Administrator Eduardo Eddie Guillen ang pasasalamat ng mga magsasaka para sa suporta ng Kamara na pinamumunuan ni Romualdez. Fake news, di krimen, ugat ng takot sa publiko, ayon kay Romualdez.
Kinundina ni Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez ang pagkalat ng mga peking balita at gawa-gawang krimen sa social media na nagdudulot ng takot sa publiko at sumisira sa progresong nakakamit sa pampublikong kaligtasan. Kamakailan ay pinapurihan ni Romualdez ang Philippine National Police or PNP sa mga nagawa nitong reforma sa ilalim ng Administrasyong Marcos na nagresulta sa pagbaba ng focus crimes, gayon din ang mabilis na pagkakaaresto ng suspect sa road rage shooting sa Antipolo City. Sa opisyal na datos ng PNP, nagkaroon ng 26.76% pagbaba sa focus crimes mula sa 4,817 na kaso sa pagitan ng January 1 to February 14, bumaba ito sa 3,528 sa parehong panahon. Kabilang sa focus crimes ang pagnanakaw, robbery, panggagahasa, murder, homicide, physical injury at pagnanakaw ng motorsiklo sa iba pang motor vehicle. Sa naturang mga kaso, pinakamalaki ang ibinaba ng mga kaso ng rape na nasa 50%. Babala ng leader ng Kamara ang pagpapakalat ng mga video ng peking mga krimen at mga hindi maberipikang mga ulat ay nag-aaksaya sa resources ng mga alagad ng batas, ngunit nakakasira rin sa tiwala ng publiko sa sistema ng hustisya sa bansa. Cabinet Execs dadalo na sa Senate probe ni Aimee ayon kay Senate President Chis Escudero. Inihayag ni Senate President Francis Chis Escudero na dadalo na ang mga miyembro ng gabinete at iba pang opisyal ng gobyerno sa pagdinig ng komite ni Senator Amy Marcos tungkol sa legalidad ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ni Escudero na nagpasya siyang pangunahan ang komunikasyon sa pagitan ng Executive Department at ang Senado upang maiwasan ang alitan sa pagitan ng dalawang magkapantay na sangay ng gobyerno. Gayunman, sinabi ni Escudero na hiniling ng komite ang pagdalo ng ilang tao kabilang si PNP CIDD Chief Nicolas Torre na dapat dumalo sa pagdinig bilang pinuno ng opisyal sa pag-aresto kay Duterte noong Marso 11. Noong Abril 3, ginamit ng mga miyembro ng gabinete ang executive privilege para hindi makadalaw sa imbitasyon ng Senate Foreign Relations Committee. At sa pinakahuling balitang nasyonal, Hanilet, Fiona, Magellan, Ewan, tumibarin sa confidential funds ni VP Sara. At sa detalye, naragdagan pa ang mga questionableng benepisyaryo ng confidential funds ni Vice Presidente Sara Duterte matapos lumutang ang mga pangalang may celebrity sounding at high profiles. Inihayag ito kahapon ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega V ng La Union kaugnay ng patuloy na paghimay ng prosecution panel sa mga ebidensyang ipipresenta sa impeachment trial ni VP Sara. Sinabi ni Ortega na inilista ang mga pangalang Hanilet, Camille C., Fiona Biong, Fiona Villegas at Joey Linangan bilang benepisyaryo ng 500 million pesos confidential funds ng Office of the Vice President or OVP, samantalang sina Fiona Ranites, Erwin Q. Evan, Ellen Magellan at Gary Tanyada ay nabahagi na naman umano sa 112.5 million confidential funds na nasa ilalim ng Department of Education sa ilalim ng panunungkulan ni VP Sara. Yan po ang kabuuan ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Magbabalik mo niya yung likod, makalis ang ilang paalala. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Ako si Jericho Rosales, sarong aktor, kasurog kang kalikasan, Oragon, Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota. Mga kababayan at kamaranghulan, nandito
siya't maasahan. Numero 2, pagka mayor, suportahan. Sharon, Subok na ng masa sa serbisyo at pagtulong sa kapwa. Batay sa eksperyensya, garantisadong siya ay may ibubuga. Nenera Vanilla, Nenera Vanilla, siyang susugon sa bukal kayang-kaya. Iboto si Judith Aviles, servisyo'y mabilis, di ka maiinis. Iboto si Judith Aviles, para mayor, numero 1 sa balota. Sa darating na halalan, ating tandaan, numero 8 sa balota, Mate Herdigon para konsehal sa West District, Sorsogon City. Laging tandaan, Mate Herdigon, numero 8 sa balota. Siya'y ating pag-asa, walang kaduda-duda, parating karamay sa ating mga problema. Serbisyo ay damang-dama, the best konsehala. Ha ha ha. Tayo'y magsigawan at magpalakpakan, bumabalik sa pagsiserbi at kaibigan. Tess ang pangalan, naglingkod na sa ating bayan. Ngayon'y konsehal naman ng buong hubad. Teswagatan, sigaw ng mamamayan. Teswagatan, ang siyang kailangan. Teswagatan, ipagpatuloy ang mga nasimulan. Nandito na, sikat parang artista, anak ni Mayor Esther, nako ang ganda. Halika na, amin nakikilala. Tess Amor Gonzales pangalan niya, pagsisilbi sa bayan nakasanayan na, pagtulong sa kapwa ang inuuna. Syudad ng Sorsogon tayo ay magsaya, sa East District si Tess parating na. Sa konseho siya ay maaasahan, pangarap niya ang magsilbing lubusan. Lahat ng oras niya ay ilalaan, 10 points agenda susuportahan. ito ang oras, magandang bukas. Angelo Ravanilla sa konseho, maaasahan, maninindigan. Angelo Ravanilla sa konseho, bawat pagsubok makakaya. Si Angelo ating kasama. Piliin sa balota, numero 7, Angelo Ravanilla. Parating na, bagong gobernador, magbibigay sigla sa probinsyang Sorsogon. Katleyaso, kahit babae siya, taglay ang ganda at talino. Kakampi ng pobreng tao, harap niya umasenso. Kabalikan ng NGOs, kanyang suportado. Walang bisyo ng bahit, tunay magservisyo. Kaya't magsama-sama na kay Katleyaso. Sa atin ay maaasahan, madaling pa siya lapitan. May kabutihan sa kaniyang katauhan, ang serbisyo niya kayo palaging unahan. Sa atin ay si Rena Lindo ka atin ang iboto. Kasama niyo si Ate Rena sa pag-asenso. Sa konseho ng West District, tunay na kaibigan niyo na matalik. Anumang oras pa siya nasa ating tumulong. Siya'y maaasahan noon hanggang ngayon. Dapat ang paglilingkod, tunay ang kanyang serbisyo. Si Cons Ate Rena ay atin ang iboto.
Magsasaka party list ang iyong kasama. Magtanim ay di biro, pero di ka nag-iisa. Magtanim, magsaka, buhay aangat na. Sa Magsasaka party list 154, panalo ka. Magsasaka party list, 154, magsasaka party list, 154, magsasaka party list. 154. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Bueno, balik kita sa satuyang programang Isyo Ora mismo. Ngunyan na aldaw na ini, mga tugang Lunes na naman po. Mag-iribahan kita sa satuyang uro aldaw na mga pinagkakaabalahan. Okay, so sige na init san satuyang karampanyahan. Pera na ngunyan, 7... 8, 9, 10, 11 days na ang karampanyahan kan lokal eleksyon digdi sa probinsya kan Sorsogon. Inuulit ko po mga kandidato sa pagka-gobernador, si Governor Boboy Amor, incumbent governor si Katlea So from Matnog, Sorsogon, asin si Edwin Zuniga from Bulan, Sorsogon. Okay? Sa vice governor naman po, daing iba kundi si Wilfredo La Rosa. Asin si Bukal Ryan Juneda. Asin si Vice Governor Junjun Escudero. Yan po ang mga pagpipilian ta sa probinsya. And sa Bukal, bahala na po kamo. Dahil po akong lista kan mga bukal-bukal na ini. Sa mayor naman po, sa Donsol, ang aram ta po, tulong ang naglaban yan, si Saldiad Bincula, ang incumbent vice mayor, si Teddy Guzman, incumbent mayor, asin si Bukal Chuck Lubiano, yun po ang mga mayor dyan. Digdi naman po sa Pilar, si Mayor Dennis C. Reyes, ang pagbabalik ni Mayor Dennis C. Reyes. Si Ringman po ang katunggal kay ni si Lobemer Lobendino. Love. Ayan. So may paabot din na balita si Buddy Doka. Sabi niya, grupo ni incumbent Bulan Mayor Mio Gordola asin katandem kaining si Vice Mayor Robles no show sa Pigsagibong People's Forum sa ibong kan konfirmasyon kaini sa imbitasyon kan Bulanon Foundation. No show daw kuno. Ayan. So, yan po sa Castilla, Sorsogon, si incumbent Mayor Bong Mendoza, katunggal kay ni ang nagbabalik na si Mayor Pani Bermillo. One-on-one yan. Diyan sa Castilla. Or kung igawa pa po ining kalaban, dahil po ini siguro kung sisay po ang iba pa na nagkandidato, yun lang po yung nasa listahan ta, no? Si Mayor Bong Mendoza sa Castilla, asin si Mayor Pani Bermillo. Dalawa. Sa Magallanes po, si Ragrayo pa man po ang Mayor, asin katunggal kay ni si Atty. Joven Laura. Ang napirding mayor kang last 2022 election, nagbabalik pa sa Giraring yan for another bout. Siring na po kita sa Sorsogon City. From Magallanes, down to Huban po kita, si Rohel Botox Folleros kontra sa nagbabalik na si Antonio Kama Alindugan. Diyan po sa Irosin, Sorsogon, si nagbabalik sa pagka-mayor, si Doc Eddie Dorotan, Irosanon, tunay na Irosanon, kontra kay Grace Amorio.
or kay Grace Amor. Ta sabi day na dapat gagamit kayo ni ang iyo kaya Grace Amor. So mga tugang, tawan po ungan nyato ning dalan ang live report na itatao sa toya ni Buddy na duka pa hali sa luwasan. Buddy, sok pa. Good morning sa inyo sa BSM and sa tabay kang programang Issue Ora mismo. Okay, good morning Mantabi. Naging mabudlay matrayumpo ang People's Forum sa munisipyo Kambulan kanakalihis na Sabado, Abril 5 presenting taon sa Freedom Park kang naunambitan na munisipyo. Mabudlay sa lindong kandidatong nag-atender na magkapira lang sa mga aspirante sa malain-lain na posisyon ang nagduman para magpahayag kan sa itang intensyon, advokasya, asin plataforma di gobyerno ngunya na paabuton na perilian o eleksyon 2025. Okay, nagkapira lang ha, the word is nagkapira lang. Roger to that. Obeto ka na sabing People's Forum ang matawan tsansa ang gabos na elektor na makilatis o makilala ang mga kandidato sa manibang posisyon. Tig-sponsoran kang grupong Bulanon Foundation ang naulambitan na aktibidad na iyo ang nagpasilitar para marealisar ang napapanahon na aktibidad. No show Okay. duman, so tandem ni incumbent Mayor Romeo Gordula as ni Vice Mayor Cheska Robles sa ibong kan ini nagkumpirmar na sinda ma-attend. Alagat pati si Municipal Councilor Jamaica So nagkumpirmar man na maduman alagad ini dahil man nagduman. So yan ang naging pahayag kana grupong Bulano na pagka-disuspirar kan na kumpirmasyon kan mga nasabing individual talaga sinda dahil man nagduman. Okay. Sa pagka-gobernador mga kang probinsya kang Sorsogon dahil ni Saro sa tulong nagkakandidato ang nag-atender sa pagkabugalman iyo man ang daing nag-atender sa pagka-representante sana para sa segundo distrito na si Attorney Coronimar Escudero de Church sana ang nag-atender asin naglatag kan sa inyang plataforma para sa segundo distrito in kaso palado na manggana ngunya na eleksyon. Ay, sus marasa pa. Ipinaliwanag kan aking na abogado ang importansya kan trabaho sa kada pamilya, ang padagos na pangangatamang kang kalikasan, seguridad kan tao, importansya kan edukasyon, seguridad sa pagkaon, accessible na health program kan gobyerno asin ang ibang serbisyo na pwedeng makuha sa kada munisipalidad. Okay. Presente man si Kapitan Judo Heraldino na kandidato alkalde sa Bulan asin si aspirante asin ang kabarotang si Mayor Nunong Guyala na sinan anum na aspirante sa posisyon para konsehal sana kan munisipyo kan Bulan at iyo ang nag-atender. Okay. Sa ibong kanta BSM nagpahayag ang Bulanon Foundation na siguro sa mga maabot na panahon kung sila maulit ang nasabing aktibidad, iyo ang sisiguro na ng commitment sa saindat ang sarong kandidato, iyo ang mauto. Pero nagkomiter. Nagkomiter tabi, kinonfirm niya sa na Bulanon Foundation na yung ang mga sasabing tao, iyo ang nagkomiter na ma-attender alagad na nakabato nga ni TBSM na aktibidad. Kung masuminos alas 5 na din hapon na original na oras kayo ni alas 3 din hapon sa alas 8 ning pagkabangi. So medyo naantala nga niyang pagpatog kayo ni TBSM ta medyo bigalat pa nga ni Kota na ang mga nasabing individual para sa nasabing aktibidad alagad dahil hindi nagpuntuwa. Dahil man kayo pinaabot na mensahe na tatalisin na nakaarabot. Roger to that, and yaong kita naman tabi SM, ta medyo naglauman kita na maabot naman ng incumbent mayor, ta yaong duman sa mga suportadores niya, kasi hindi nakabarado pa kan sa indang pangikot na pagbado. So, alagad dahil hindi nag-abot, sagpot na magpuna ang nasabing aktibidad na mapuko masaminos alas 5 nin hapon. So, sa presente tabi SM, dahil pampahayag ang nasabing mga individual, kung nata, sa ibong kasentang konfirmasyon dahil hindi nakaabot sa nasabing aktibidad. So sisikapan sa tabi SM na makuha sa indang mga
lalo para maaraman kung ano ang naging rason sa ibong kang kasayandang konfirmasyon na matindir alagad sinda na bilong magduman sa nasabing aktibidad na iyon na na BSM na tsansa para maaraman kang gabos na elektor sa munisipyo Kambula na si sa segundo distrito na makapaliwanag kan sa indang mga intensyon o beto para sa pabuto na eleksyon ngunyan na 2025. Iyo nga ni, dapat iyan ang pagkakataon para sabi nga ni maisabi ninda or may taram ninda ano ang mga plataforma ninda? Roger, so and yan nga ang titingani sa city, may mga tao kita na naghahagat man na sana magtaigwa kayo ni alagad. Siguro, alat-alatong talagang sa nata BSN, kung magkaigwa magkaandig kita, yan na, okasyon na yan, magayulong ko na para sa mga elektor na makapagpili para makapagdesisyon kung si isa-isenda sa mga kandidato ngunyan ang sa indang pipiliyon na mag-leader digli sa probinsya sa syudad ng Sorsogon. Yan. So yan mga tabi, SM ang mga kaganapan haliduman kanakalihis na Sabado sa Bulan Sorsogon para sa issue ora mismo Badiduka reporting. Salamat nun. Badinado ka pa sa imong live report. Yan, so dahil po, kumbaga inisnab kan mga incumbent an kuta ng candidates forum na organize kang Bulanon or group dyan sa Bulan Sorsogon. Panakayan, habo man mag-aratindir. So dahil kitang may ginibo, pag-aro kayan ang kagustuhan ninda, siyempre kagustuhan nindang masusunod kung dahil sila mag-attender. So ngunyan mga tugang, igiwa kitang itatawang entrevista sa Indo ini po manungod sa sarong kandidato man sa pagka-mayor dyan sa Barcelona, Sorsogon. Dahil iba po kundi si Miss Judith Fontelar Aviles. Sarap po na kandidato na natawan kita ng pagkakataon na ma-interview ini. As in, maaraman tapuan sa iyang mga plano. And nabigda kita kan makuhaan tayo ng entrevista. Ang kulog ng buot niya, ang namamatian niya ngunyan, dahil niya po pighuna na sa pagkandidato niya, kaibahan sa nagkawarara ang mga barkada niya, mga classmate niya, kamag-anak niya. Nakahiling ka mong kandidato na nangangampanya, solo-solo lang. Pero bako po ini naging hadlang para nga ni pugulan siya sa iyang pangampanya. May mga intriga pa na nagruluwas na garo siya nuisance candidate, pakapile na wara. Hanggang dahil na bako na siyang pagkonsiderar na na kandidato. Alagad pinatunayan niya ini kan aldaw nin karampanyahan that was magpunin na March 28 na seryoso siya sa iyang pinail na pagdalagan bilang alkalde kan Barcelona, Sorsogon. Na maski na nga ni pigsasabi na dahil siyang kakayahan na pierdihon ang kalaban niya, pero ipinahiling niya digdi na ang pagkandidato niya udok sa buot, seryoso. Dahil ini kipig-apod na ang ibabaga nagkakandidato nganing sabihon lang na mapabayad, sabihon lang na mapaariglo. Pero this time mga tugang, ining si Ma'am Judith Fontelar Aviles, ipinahiling niya na tunay or seryoso ang sa iyang pagkandidato bilang aspirante sa pagka-mayor kan Barcelona, Sorsogon. Mga friend niya, mga tugang, ang nagkawarara sa iya. Kang makaulay niya ini, grabe ang takot na pakihuron na kung pwede dahil ka magrani sa muya, kung pwede dahil ka mag-selfie sa muya, kung pwede umiwas ka sa muya, dumistansya ka.
tahabo namon na makuluran. Ta kung pag nakuluran nga kami, pag napicturean kami, pwedeng mawaraan kami ng mga ayuda hali sa munisipyo. Araw kaiyan ang mga nasabi niya sa tuya na mga hinaing niya sa iyang mga friend. Pero udok sa buot, inako niya ini, okay lang sa kuya. Gusto ko lang ipahiling na seryoso ang pagkandidato ko. Iyo pa ini ang kandidato na man lamang kinampanya sa diri niya. Ang sulaminting pagsasabi niya sa mga harong na maduman niya, magpili ka mo sa muya na tulo na kandidato. Piliun nindo ang nahiling nindo na makaserbi ng tunay sa satuyang bungto. Dahil niya po pagsabi na piliun nindo ako, piliun nindo ang kalaban ko. Pero yaon siya sa pag-edukar na kung ang leader na pipiliun nindo, numero 1, dapat may pagmakulog sa mga parauma. Tahali ini sa parauma si Ma'am Judith. Gusto niya, number 1 na pigbubusol niya, ang makatabang siya sa mga parauma. Makatabang siya, maiahon ang pagbuhay sa mga parauma. So mga tugang, yaon po hilingon ta ang sa tuyang entrevista kay Ma'am Judith Pontelar Aviles, kandidato sa pagka-mayor kan Barcelona, Sorsogon. Okay mga tugang, after kan kapirang aldaw na kan nagpo ng karampanyahan, minawot po niya to na matawaan ng pagkakataon na makauli po digdi ang saro sa aspirante sa pagka-mayor digdi po sa munisipyo kan Barcelona na daing iba po kung daing iba si Ma'am Judith Fontelar Aviles. And siyempre, katakod nga ni kan sa tuyang party kan serbisyo publiko, mahapot po niya to si Ma'am kung Ma'am sangunyan sa pirang aldaw nindong pagkarampanyahan, ano po itong pagsasabi na talagang pigdadanas mo or sabi nga inaagihan mo? Ako parang pinagdanas yung maramdaman mo nag-iisa ka lang, yung talaga? Oo, yung solo ka lang, parang yun yung talaga na hainaan mo nga kaamiga mo, nagiging emotional tuloy ako ba? Hain na yung bata, sa batagsan bata ka mo, parang kaupod mo, yung maugnihin na urupudan, tapos biglang, ikaw na lang, solo ka na lang, parang yun. Sorry sir, sa bigla ako kasi yung, alam mo yun, for the meantime lang naman. Sabi naman nila, after election, baralik naman ang urupudan. So, yun lang, pag-isa ka talaga. Ibig mo sabihin, Ma'am, kanag po ng karampanyahan, talagang sabi nga, solo flight ka na nangangampanya? No, solo. Kay ano daw, kay mahabo makuluran, nahadok baka ipagahoy, nahadok baka mawara sa lista. So, Garo, kumbaga ang pagkakataon na ini, talagang grabe, masasabi mo daw na grabe ang epekto kang politika dito sa Barcelona. Opo, hindi ko nga parang nairong na pala sini. So yun. Sabi nga ni Baga Ma'am, sa pagkawara kayo ng mga mo, maski nga ni sabi ta temporary, ano itong lesson na nakuha mo sa mga sa diri mo mismo na kumbaga sa sitwasyon na araw kayo na kaipuan mo simna maratugod? Yun nga, kumbaga parang siguro parang sabi nga yung madumi daw yung politika. Para sa ako, na-realize ko na politics is like mathematics. Yung addition of new friends, dahil nga kung mag-isa ka na pupunta ka sa mga strangers ka kanila pero tinatanggap ka, kaya parang nagkakaroon kasi mayon sinbag o na kaibigan. Tapos subtraction of old friends, yun na wara nga ang mga kaibigan mo. Tapos division of relatives, talagang nagkakaroon ng nagsiriway ang mga ang mga parientes mo. Tapos multiplication of bashers, parang ang dami mong bashers, parang makakatanggap ka talaga ng insulto, ng rejection, parang yung di mo ina-expect, parang mo na. So ganun ko na ganito palang politika. So parang sabi ko nga, sana diri na lang ako
kandidato para diri ko na experience ini, diri ko ini na naaraman na nangyayari. So, yun. Oh, ma'am, pero ano po itong sabi na nga during the pag-file mo, sabi mo may mga nag-try na magpatrason ka, kumbaga ariglohon ka na lang, na dahil na maglaban. Pero ini ba ma'am na pag-upon kang kampanya, hindi rin mo nahiling na parang ang hirap maging mag-isa? Tapos, in-expect mo ini ma'am sa diri mo na ini mga friends mo magkakawarara sa imo? Diri talaga. Diri ko, ang expect ko sa kanila, susuportahan ako. Pero yung in-expect ko, wara eh. Sa mga in-expect ko, wara. So, kaya parang, ako na lang, parang, doon na lang ako, pinanghawakan ko na talaga yung faith ko. Yun na lang, faith lang talaga. Kaya parang diri man ako, more on sa Manila, ako nag-aayos sa mga faith. Parang, wara ako, parang inasahan din eh. So, yun. Pero ma'am, may mga friends ka ba na nagpaabot man sa imo na, uy, Judith, or ano man ang luluon tawag sa imo, pasensya na unhata. Siyempre, inilikay namon ang pamilya namon, ang sadiri namon, na kumbaga habo man hindi maapektuhan. Ay, opo. O, mayon man, son. Oo, mayon naman na parang sinabi sa ako na sabi, ano nga nakita niyan, hiriran, diri nga magkakarila. Pero, di ka na nga ni magkabit din sa tarpaulin, di ka na mangampanya sa lugar na ini. Kay basi, di kami pagdudahan, diri kami ipagahoy. Sabi, kay puro kami din ni coordinator. Sabi niya, dito ka nak sa irayaan, wala kakila. So, naano ka, sabi ka, bagaw kay kila ka man namo. Bagaw ko. Sabi ko, sige, yun na lang. Parang naano din naman ako doon na sabi, gustuhin man nila, pero wala sila magawa. But despite of that, ma'am, aramta po na talagang medyo kinagulat man digdi sa lugar mo na may paghuna nila, duwa lang ang kandidato. Pero igwa pa lang sarong Judith Abilis Pontelar Abilis na kandidato. Sa sitwasyon po kayo ni ma'am, naarog kayo ng first day hanggang sa ngunyan, naglalakaw ka mo saro. Dahil ka ba nawawaraan ng kusog ng buot na kumbaga nadidepress ka na mas mayal pa siguro na habang amay papundong ko ninyo? Nung una, oo, pero nung una, kaya lang nung habang naka-story mo ang pamilya, yung maluluoy ka, yung bang parang mo dapat ipadagos kasi iniho na, sabi ko sa iyo yung unang pamilya, nagkahibi talaga. So, tsaka, sabi ko nga, meron parang divine intervention kaya ang mga tao na nakakagtuang ko yung mga paraoma tapos nasasabi nila yung problema nila yung sabi ko ganito talaga may dako talaga na problema ang mga paraoma. So yun, kaya di man talaga na sabi ko ini na pag-una na ano lang ako, namundo lang yung pagkaaga yun, namata ako kay namimiss ko ang asawa ko, namimiss ko ang bata ko. Mao yun talaga ang naanuhan ko talaga. Parang naging malaging sakripisyo. Yes, ma'am. Speaking of nag-iisa, ihapot ko lang po, how about sa personal family mo na kumbaga iniyakan mo ang mga friends mo? Ano po ang parte na sabi tangani po na may naiambag ba ang pamilya mo, maski ni solo ka lang, about your personal family? Ano naman, sabi ko nga sa kanila, prayer. Sabi ko, wala ako ayon prayer. Pero, yung last minute, ito nga, pakapauruli si Rentiro, masuporta, mahiri mo mangkulusin mga t-shirts, yung mga mga giveaways, mga paraphernalia, parang man sila nagsuporta na niyan, all out support na ang pamilya. Opo. How about ma'am, sabi nga, number one talaga na dapat inaasahan ng suporta, siyempre ang husband mo, ang mga aki mo. So ano po ang kayo ni sa imo, ang sabi nga po, ang suporta na itataw, maski physically da is in the digdi? Kasi ako po ang habo eh. Ako mismo ang habo. Gusto nila, kaya lang sabi ko, ang mas kaipuhan ko ang pangadya nila dito. Kaya sabi ko, please, after election na kam kumanhi. So, yun. Sabi ko yun talaga ang maitutulong niyo sa ako, yung anak ko, tsaka yung asawa ko. Ano ito ma'am na kinakaditan mo or fear mo na sabi mo nga, di bali mag-solo ka, basta ang pamilya mo, dahil na madamay sa
arukin na insusulong mo na kumbaga ini na pagkandidato mo? So sa yun nga yung 'di ba parang maiisip mo na ayoko man mag-isip. Baka may mangyari sa iyo, 'di ba? Parang kung may mga ako, di ba baka madamay, di ba? Yun naman ang fear ko lang naman talaga. Pero inassure naman ako nung sa PNP na parang napakatahimik naman daw itong lugar, kaya wala naman daw problema. Ba't ma'am hindi ba nakaka-awkward na naglilibot ka, solo ka lang, naglalakaw ka pa, niwara kang service na na pangsadira na minsan masabi ang tao, ini kandidato ba talaga? O minsan makakulog man sa talinga pag sabihin na ungod ba ini? O nagtataraw-taraw lang. Minsan makunog sa talingang araw kaya na ihambing ka pa sa iba ng mga nag-file tapos bako man seryoso sa pagkandidato. Opo. Ang iba na true tawag man yun yung nasabi sawong-sawong. Oo. Pero nung nagngangampanya na ako bahay-bahay, man sira, naghapot man na bagaw, kay solo ka. Sabi ko, independent candidate po ako, wala budget, tapos nagkakaharadok. So, araman nira kaya sabi na Mao. So, araman nira na na nagkakaharadok. So, naintindihan man nila. Ma'am, ibalik ko lang po duman sa talagang kang inot baga, hinapot ko sa imo. Gusto kong paliwanag mo ulit. Ano talaga ito ang pinaka main reason kan pagkandidato mo? Wherein aram tangani na pader ang binabangga mo or pader ang kakalabanan mo sa pag-file mo kaining highest position degree sa munisipyo bilang alkalde. Ako talaga, di ko din aram. Basta na pag-file ako, ang purpose ko talaga sa to, yung sa mga ayuda sa parauma baga. Kay batog sa nag-uma ako. Ito na ang mga fertilizer, ang mga gahi, ang mga cash assistance na diri mo nakukuha na on time. So, like ako, nakabakal na ako abono, maabot, saka maabot. Diba? Tapos, ang cash assistance naman, siraan may kapot sa ATM, siraan may kapot sa PIN number. Yun talaga, kung akay ako napakandidato. Kaya lang sa nag-file na ako, mayon man si manang mag-chat na ako, na bagaw, ang pamilya may suporta. Parang, sira na, suportado ka sa pamilya, dili ko man mga kila. So, dahil nga, daghan man sila na nag-iirog, so, parang, mag-start, teka, kaipuhan ko mayroon ngayon umaasa man talaga. So doon ako nag-start ng plataforma based on sa experience ko na parang talagang nahirapan ako. So yun po. Saan ko niyan, ma'am? Sa pirang aldaw na paglibot-libot mo, ano ba itong namatian mo na sabing ipinaabot sa ibo kan mga nakakauli mo na pamilya? Oo. Unang-una, yun nga po, yung mga ayuda sa parauma talaga na bago nira na wara danon ang gobyerno may danon man na permi na orhe. Tapos ang pare nga talagang inira para kung paano na like niyan, pero ang barakalan 15. Kung magsurunod ko an arani badi mga 14-13 pa bagaw na yun talaga ang presyosan para hibabaon. Tapos ang ayuda diri nakukuha. Tapos ang parauma na may wara ayuda, pero ang wara may ayuda. Yung base manakyan sa mga tao na tapos ang iba problema nila wara sira tubi. Ang may tubi hamok ang sentro. Pero ang dito sa mga wara. So yun lang naman. Tapos dito sa may sayo na barangay sa bandang Kagang diri sira kayo nawawara ang tubi. So tubi, parang ang problema nila yung sa ayuda at sa irrigation sa parauma. Tapos dito naman na diri man, 'di ba, harvester niyan. Yun, ang gahoy din kasi halimaw yun na harvester halimaw din ang gahoy ba ko. Akay ba halimaw ang gahoy ni Yuson kay bago mapahalimaw ko ba ko. Akay ba halimaw bago pan ubaga inaagawan sunsin trabaho ang tao kaya halimaw ang gahoy namo. So bago na ko so may lugar dito na ang mga
tracer pa kay bagaw diri pan o yun naabot sin yun na nalimaw kay Laboy di makaglulo ito na magharawas kay hirayo man pero mo bat ang hakan in lalatayan magubaton an dara hirayo so sabi ko pwede siguro butangan mo sin yun ali di man pwede foot road kay ang nagkairimod ko doon na foot road pag magkatapo ka mo malipas ka maliyo ka sa batang para makaagi so yun siguro na napagalan sila kay kun Laboy nga mapagalan ang magpasan pero magpasan ka prampasakay to kalsada 50 pesos sa na sa ako ang bayad paano kay mapagalan man so yun man lang and harayo pa ma'am ang tarampanyahan kumbaga dapat halaba pa kay ni ituturos mo na busy lalo na po sa pangampanya and nagdalaam ka po ba ma'am na one of this day yaon pa man girari and may mga tao na masuporta sa imo di na maliban doon inasahan ko na lang talaga yung pamilya ko since uyo naman all out support na sila pero sa financial wala kasi sabi ko nga limited talaga ang budget kaya nga sayo ko nang kampanya ako sayo na barangay naghiraran ni ang mga ang mga lalaki kalalakihan di ba ko daw nanonoin kon mag-ayos in inuman ha nakatinawa ko subit sin mga bata bagaw wala kami dun pang dulce bago bago ko ba daw pasensya na kamo kay wala na good ho bago ko independent ako wala budget sabi ko kaya nga solo bago ko wala na sabi ko pasensya na kamo sabi ko ganyan wala man ako pang dulce so nakatinawa man sila parang kaya sabi ko, limited ang budget ko. Kaya pag nangampanya, ang limit ko son, budgeted na talaga yun, 1,000. Oo, ang pang transpo ko yun. Yun lang talaga. Dapat di mag-exceed doon para makatapos ako ng hanggang sa basta yun lang ang hanggang doon ang limit ko. Ma'am, sabi mo kanina nagkukurtesi ka man sa mga leader kan barangay. And aramdaman po nakadamuan sa mga barangay captains nigdi or mga kagawad. Kumbaga may na yan may isusuportada. Pero na-experience mo ba ma'am na garaw day katanggapon sa barangay o okay man lang sila? Diri ko man na yun nga ang pinapasalamat ko, naruyag ako kay pag nagkakato ako sa barangay, welcome nila ako. Tapos, nababati pa nila ang plataforma ko kasi sabi ko, sir, sabi ko, uyaman pa ako para ma-courtesy call. Tapos sabi niya, tugot man, sabi ko nga, pasalamatunan ako sa mga kapitan kay, in-welcome man nila ako. Tapos, sabi ko, pwede bang 5 minutes, plataforma ko po. Nagtutugot man sila, pati kagawan, nagbabati man. Kaya naruyag man ako na parang wala pa man sin barangay ako na nakadtuan na nireject ako na parang diri pwede. Parang man sila, nagbabati man sila san insasabi. Yun nga lang, sabi nila, magayunan ang plataforma mo. Kung ma-implementar yun, magayunan. Pero di man yun ma-implementar, kung diri ka manggana. Ang problema, diri ka man manggagana, kay wala man nga ni sinte. Sigurado, perdi ka, kay pero manak yung nakakampanyahan mo, solo ka pa. Yan yung sasabi nila sa ako. Yes, ma'am. Sa mo naman po naghali na talagang magayon ng plataforma, pero kung kulang ka man sa budget, dahil ka talagang manggagana. Sa ngunyan, ma'am, ano po ito sa pamati mo na from the very start, aramanan makakalaban mo? Kumbaga higante, kontra sa saday lang. Actually, di ko man aram na higante. Parang ako is, sabi ko nga, kumbaga ako kasi, sabi ko nga sa imo, di rin man ako bukas sa politika. Kasi ang pananaw, kami na mga kandidato is diri magkaralaban, kundi magkaralaban na gusto magserbisyo sa tao. Yun naman ko. Kaya di ko man ituturing talaga ng mga kalaban. Ito nga na partido, may naghudam sa ako. Di bagaw ko, di pa hudam mo, kaysa di man, bagaw diri kaya makaraw ay na kalaban mo kami ng hudam ako sa imo. Sabi ko, nakabadi man kita magkaralaban. Sabi ko, magkaarami ka kita kay, kumbaga, kita puro gusto nato magservisyo. Sabi ko, kaya di man kita magkaralaban, sabi ko. Kaya, welcome nila ako dun sa grupo nila. So, maano naman, di man. Ano yan, ang pinangahawakan ko lang talaga. Yung faith ko iba yung faith ko. Iba, parang, kung ano yung yung faith, yun ang pinanghawakan ko Sabi ko pinanghawakan ko dito faith ko. Tapos, ang panlaban dito ko, prayer. Kaya sabi ko nga sa kanila, bago sa ako,
diri na nato kaya, diri mo kaya tapatan ang perakson. Wala na makatapat. Di bago ko, sabi ko nga, kaya nga, niyan, ang mangyayari ha, para sa ako, opinion ko man lang yun. Sabi ko niyan, money power versus prayer power. Sabi ko gano'n. Yun ang ko niyan. Yun, faith ang pinangahawakan ko. Ngayon, kaya nga, kung sa nagkakampanya ako, di ko man isasabi na iboto niyo ako. Ang bago ko, ipangadji nato, natagang kita sinmayad na leader, kung sino sa amo natulo. Mauman yun, di ko man nasabi iboto ako, bago ko nga nira. Kami tulo kami. Ako, number 1 sa balota, pangduwa si Mayor Cynthia, pangtulo si, Istuye, sabi kong ganyan. Kung sino ang ihatag sa ato, kaya nga sabi ko, bago ka mo bumoto, mga jingon ana, sino ang namo. Kaya diri kita masasala. Maamang po ang sabi ko yun sa kanila. Yes. Mga limang pangapudan natawan kita ng leader na talagang makatawo and siyempre maserbisyo sa tao, bakong maperwisyo sa tao. And this time, ano po ang kaibahan ni Ma'am Judith sa mga kalaban? Ako po kasi, ang ko talaga, sira di ko kilala, di ko sira masabi kasi nga una-una di ko man sira kila. Ako ang pagkakaiba ko siguro kasi una-una talaga yung kung talaga ang problema kay aaramon ko, yun nga. Kunyari may plataforma ako pero nakadepende pa rin. Kaya nga gusto ko yung ako mismo ang nagbabalay-balay. Kasi ang problema san Iraya, dire man problema san Ilawod. So, diba? So, kaya doon ko i-adjust. So, ang pagkakaiba nga ko siguro sa iba, kaya ako talaga, alam mo yun, kaya nga sabi ko, hindi ko masabi bakit balik ako ng balik. Doon ko na-realize na sobrang padaba ako ang Barcelona. Yung pagmahal mo yung, mo talaga, yung bungto mo. Sabi ko, iba yung ikaw anak ko, lugan, pag halimbawa may, sa nagpadagat ako, baga na, grabe ang nagsarabit sa bungalon na mga supot, mga plastic. Parang sabi ko, diri man irog sini. Yung matiyo na baga ang dagat. Pati ang salog na inuulugan namo dito. Puro basura, mga diaper, mga styrofoam. So parang, sabi ko, kung may mahihimo lang ako, ano bang mahihimo ko? Yung gusto ko, yung maibalik na yung kinadakuan ko na magayunon ini na Barcelona. So, yun. Pero unahan ko talaga yung parauma. Kung halimbawa maabuno na, ako na mismo ang makatuoy, maarabuno na ito na parauma na, na yun ito na abuno na mo, kay wala pa. So, kumbaga yung i-expedite ko kung ano man yung mga programa sa gobyerno na inbababa, mahatag tulos yun yan. I-inform talaga siraan sa coconut. Kaya ako, mahiligon ako mag-attend sa mga seminar like yung AgriLink, pero ako nag-attend derson. Kaya, naaaraman ko ang mga programa bagas ang gobyerno like yung sa mga coconut farmers. Daghanon ang programa. Sabi ko, pero ina na napapaabot dito. Oo. Lalo na ang sabi. Daghanon po. So, kaya ako, ano ko naman talaga, yung paraoma. Kasi sobrang talaga ang paraoma. Bagaw ang asang paraoma na nakaistorya ko, wala na kami mahimong bagaw. Di na kami nag-aasa. Kumaga parang, yung hopeless talaga sila. Yung sabi niya, bagaw na nga namo. Higostios, hugak tigbak. Maski nano namo kahigos, magtitios kami. Pero kung diri man kami magtanong, pabayaan namo ang pasakay, na diri o mahon, tigbak man kami. So, bagaw tirios na kita yun. Yung makita mo yung hopeless na sila. Kaya nga, bagaw, wala na kami pag-asa, bagaw. Di na. Yung, base lang naman doon sa, piraman lang na barangay pa na humangko. 4, 5. Yun lang, na parang ang mga parauma, hopeless talaga sila. Parang magtios na lang daw sila. So, yun. Okay, ma'am, sa ngunyan po, sabi ko na halaba pa ang prosesyon na lalakawan mo. Kami itong kunaan word na lakaw kasi sabi mo nga talagang baklay talaga ang mo. Sa ngunyan, ma'am, hagado kung mampugiraran sa mga pangapunan asin pagpasabot sa tao na ang pagkandidato mo bako ining pigapod na pagtaraw-taraw asin ini may krusada ka na pigdadara sa kada pagduban mo sa mga constituentes ng Barcelona. So, sa mga sa mga taga-Barcelona, uyatabi ako, si Judith Fontelar Aviles, na kandidato sa sa pagka-mayor din sa ato bungto, na pa man ako nag-withdraw, kaintra pa man ako, kay basta yato, ang ngaron ko sa balota, kaintra pa man ako. Yan diri man po ako nagsawong-sawong bago ko. Kay mayon man po ako sin plataforma,
na pang tulo ka taon. Kay tulo ka taon man baga ang terms an mayor. Kaya hinimo ko man po pang tulo ka taon na plataforma na pag tapos ang tulo ka taon mahuhuman yun. Yan tapos kunan ang mga san parauma talaga ay parauma na yan ang makagluluoy na ay halos kapasakayan man kadakuan san pasakay nato yung kalubihan. So yun man po uya ako na nagpapakilala sa iyo na sabi ko nga diri man boto ang inaayo ko ipangadyo niyo kami entero na kandidato na ihatag sa iyo ang maserbisyo sin totoo na talagang madanunan kamo. So yun lang po. So mga tugang dyan po si Ma'am Judith na mahiling man po niya sa panaraman niya, bako siya nangampanya para sa diri niya alagad nag-inganyar siya na botohan ta ang tunay na maserbisyo para sa kaibahan si Joey Inalpe halid di mismo sa Barcelona Sorsogon para po sa Bicol. Yan mga tugang, sa tuyang exclusive interview kay Ma'am Judith Pontelar Aviles, kandidato sa pagka-mayor sa bayan ng Barcelona, Sorsogon. Sana po mga bagay na yan, piliin natin ng maayos ngayong eleksyon ang kandidato na mga napupusuan natin. Bigyang daan muna natin ang ating balitang Ako Bicol dito lamang po sa Bicol TV Sorsogon. Ako Bicol Party List number 131 sa balota. Katabang na kasurug pa. Piliin lang ang isang boto para sa party list, ang 131 Ako Bicol. Pasasalamat ng isang mag-aaral ng Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated sa educational assistance ng Ako Bicol Party List. Isang taus-pusong pasasalamat ang ipinaabot ni Mike Apandapilos mula sa Rapu-Rapu Albay, isa sa mga benepisyaryo ng educational assistance ng Ako Bicol Party List at DSWD. Si Mike ay kasalukuyang nasa ikalawang taon ng kolehiyo sa kursong Bachelor in Secondary Education sa Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated. Ayon sa kanya, siya ang pang-7 sa 10 magkakapatid. 2 sa kanila ang nakapagtapos na ng pag-aaral, ngunit ang ilan sa kanyang mga kapatid ay hindi nagkaroon ng pagkakataong makapagpatuloy. Malaking tulong para kay Mike ang educational assistance na natanggap niya sapagkat ito ang naging nakatuwang niya sa pagbabayad ng kanyang tuition fee. Dahil dito, buong puso siyang nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List sa pamimigay ng suporta pang-edukasyon sa mga kabataang nangangailangan. Aniya, maraming salamat Ako Bicol Party List. Yan po ang balitang Ako Bicol. Ako Bicol Party List number 131 sa balota. Katabang na kasurug pa. Ako po ang iyong likod, si Rosaro Mistoso para sa Bicol TV, balitang Ako Bicol. So, dyan po mga kaibigan, nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Pang-Lunes na edisyon ng Issue Ora mismo. Mabalik po kita sa aga, same time, same place, same station, Bicol TV Sorsogon. Magandang umaga po. At sa ngalan ng buong staff ng Bicol TV Sorsogon sa technical side, si Papa Harold, si Papa Joey at si Papa Clark, kasama rin si Mama Eva. Magandang umaga po at Diyos mabalos sa Indugabos. Mismo. Isyu pampubliko. Isyu pangklaro. Isyu hatod aksyon sa Indo ora mismo. Isyu ora mismo sa Bicol TV.